Sa eksena na ito, puno ng pag-iisip si Yeong-ho tungkol sa pagtataksil at pagkabigo. Iniisip niya kung paano siya nasaktan ni Yuna sa paniniwalang kinupkop niya ito noong siya ay nag-iisa at binaliwala ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Hindi maunawaan ni Yeong-ho kung bakit lumaban sa kanya si Yuna, at iniisip niya ang kanyang pagdepende sa kanyang mga share sa kumpanya, na nagpapahiwatig na iniisip niyang wala itong halaga nang wala ang mga ito. Nagbago ang kanyang pag-iisip patungo kay Annie, nagtatanong kung bakit biglang nakialam si Annie sa sitwasyon. Napansin niya na hindi kailanman nagpakita ng pagkagusto si Annie kay Yuna hanggang ngayon, na nagpapakita ng kanyang pagdududa at pagkalito sa pagbabagong ito sa pag-ugali. Habang nag-iisip si Yeong-ho, kumatok sa pinto ang kanyang personal na bodyguard at pumasok. Si Yeong-ho, nasabik sa impormasyon, ay nagtanong kung naimbestigahan ng bodyguard ang bagay na kanyang pinag-aalalaan. Kinumpirma ng bodyguard na ginawa niya ito, at iniulat na kamakailan lang ay gumanda ang relasyon sa pagitan Miss Annie at Miss Yuna. Binanggit din niya na madalas na binibisita ni Yuna si Annie, na nagpapahiwatig ng lumalagong pagiging malapit nila sa isa't isa. Si Yeong-ho magkahalo ng galit at hindi pagkapaniwala. Na malakas ang kanyang kutob sa balita na pinili ni Yuna si Annie kaysa sa kanya. Halata ang kanyang pagkadismaya habang napabagsak ang kanyang kamao sa mesa. Lumipat ang eksena sa ibang tagpo kung saan si Yeong-ho ay nasa tawag sa telepono sa taong hindi pa kilalang individual. Tinanong ni Yeong-ho kung patuloy pa rin ang naunang inialok na tulong sa kanya. Kinumpirma ng tao sa kabilang linya na patuloy pa rin ang alok. Si Yeong-ho na malamang ay nagpaplano ng isang lihim o kaduda-dudang bagay, ay nagbigay diin sa kahalagahan na huwag nilang hayaan mahuli sila, na nagpapahiwatig sa posibleng labag sa batas na kalikasan ng kanyang mga plano. Sumang-ayon ang tao sa telepono sa kondisyon ni Yeong-ho at pagkatapos ay inutusan ang kanyang tauhan na tawagan ang camp. At ang tauhan ay iniulat na may mga hindi pa nalulutas na pagdududa sa paligid ng kampo. Hindi pinansin ng taong namumuno ang mga alalahaning ito, sinasabi na kahit may mga pagdududa pa, hindi ibig sabihin na hindi nila susundin ang mga utos. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa mas magaan na tagpo sa eskwelahan kung saan naroroon si Yuna. Inanunsyo niya sa kanyang mga kaklase na lahat sila ay pupunta sa computer shop pagkatapos ng klase. Si Hyuk-jin ay nagtatanong tungkol sa biglaang interes niya sa paglalaro na napansin ang pagbabago sa kanyang kilos. At inaasar ni Jaehyung si Yuna, nagpapahayag ng pagdududa sa kanyang pag-unlad sa paglalaro at nagbibiro na siya ay palaging nagdudulot ng gulo. Si Yuna, na unay nagulat sa komento ni Jaehyung, ay mabilis na binago ang mood niya at ngumiti. Kinumpirma ang kanilang plano na maglaro pa rin ngayong araw. Binanggit niya rin na bakit hindi pumasok si Yui-jin. At ipinapaliwanag ni Sukjo na si Yui-jin ay kasalukuyang nakatalaga sa Security Team 2 na nagpapaliwanag ng kanyang hindi pagpasok. At tumugon si Yuna ng pagkaunawa dito. Lumipat ang eksena kay Yui-jin na nasa tungkulin bilang isang bodyguard kasama si Annie at iba pang mga bodyguard. Habang nasa daan, katabi ni Yui-jin si Annie. Sa sandaling ito, nakatanggap si Yui-jin ng bagong mensahe sa kanyang telepono, ngunit pinili niyang hindi ito tingnan. At napansin ni Annie ang kanyang pag-aatubiling tingnan ang mensahe, at hinihikayat siya nitong tingnan ito. Sa una, tumanggi si Yui-jin, sinasabing oras ng trabaho, at mas gusto niyang tingnan ito mamaya. Subalit, iginiit ni Annie na dapat tingnan ni Yui-jin ang mensahe, dahil maaaring ito ay mahalaga, at baka maging abala siya mamaya kung hindi niya ito tingnan ngayon. Tiniyak niya kay Yui-jin na ayos lang na tingnan ang mensahe, dahil nasa loob naman sila ng kotse, at hindi siya mawawala sa paningin nito. Sa pagpupumilit ni Annie, madaling tiningnan ni Yui-jin ang kanyang telepono, at nakita ang isang mensahe mula kay Dayon. Ang mensahe mula kay Dayon ay personal, na nagtatanong kung maghahapunan ba si Yui-jin sa bahay. At ang reaksyon ni Yui-jin ay ngumiti bilang kasiyahan sa pag-aalala ng kanyang kapatid nito sa kanya. Napansin ni Annie ang reaksyon ni Yui-jin sa mensaheng natanggap niya sa telepono at hinulaan na may kinalaman ito sa kanyang pamilya dahil sa ngiti ni Yui-jin. Gusto ni Annie na gumugol ng oras kasama si Yui-jin at iminungkahi niya na maghapunan sila ng magkasama sa susunod na gabi pagkatapos ng trabaho. Subalit, nag-atubili si Yui-jin sa una, binanggit na maaaring may plano na siya kasama ang kanyang mga kaibigan na nagpapahiwatig ng kanyang pag-aalangan o nauna ng mga pangako. Binago ni Annie ang kanyang diskarte at nabanggit ang posibilidad na maghapunan kasama si Major o ang Lieutenant.
Ang pagbabagong ito sa imbitasyon ay tila nagbago sa isip ni Eugene at pumayag siya sa hapunan. Gayunpaman, naramdaman ni Annie ang pagkainis sa biglaang pagbabago ng isip ni Eugene. Samantala lipat ang eksena ng nasa bahay na si Eugene, kung saan inaalala niya ang isang pag-uusap nila ni 06. Ipinapayo ni 06 kay Eugene na iwanan niyang bukas ang kanyang cellphone sa loob ng 1 minuto tuwing 9 ng gabi, 1 beses sa 1 linggo. Ang patakarang ito ay itinakda para sa layunin ng pakikipag-ugnayan lamang kung kinakailangan. Habang binuksan ni Eugene ang isa pang telepono at naghihintay, eksaktong dumating ang tawag sa itinakdang oras na nagpapakita ng kahusayan at seryosong kalikasan ng kanilang kasunduan. Pagkatapos, isiniwalat ni 06 ang dahilan ng pakikipag-ugnayan. Mayroon siyang impormasyon tungkol sa camp na nagmumungkahi na ito ay pinapatakbo sa ilalim ng mga utos mula sa isang hindi nakikitang leader. At nagtatanong si Eugene, humihingi ng paglilinaw tungkol sa ideya ng isang tao na kumokontrol sa kampo mula sa likod nito. Ibinunyag ni 06 kay Eugene ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga nakaraang pangyayari at sa kasalukuyang sitwasyon sa kampo. Ipinapaliwanag niya na noong nahuli si 032, inakala nila na ito ay inutos ng isang tao na kilala bilang Mad Dog. Binanggit ni 06 na itinago ng kampo ang katotohanan na buhay pa si Eugene, na nagpapahiwatig ng isang pagtatakip. Dagdag pa ni 06, ang kampo ay dati ng muntik ng masira ng lubos at pinaniniwala ang napuksa na. Iniulat ng kampo na malubhang nasira ito at inalis si Eugene, ngunit hindi ito totoo dahil buhay pa si Eugene. Ayon kay 06, malamang na nais ni Mad Dog na namumuno sa kampo na itago ang katotohanan na buhay si Eugene. Magiging problema para sa kanila kung susubukan nilang hulihin si Eugene, na nagpapahiwatig na ang pag-iral ni Eugene ay banta sa kanilang operasyon o mga lihim. Inihayag ni 06 na kung kikilos ng maayos si Eugene, maaaring mahuli niya ang taong nasa likod ng mga manipulasyong ito. Samantala nagtatanong naman si Eugene tungkol sa kalagayan ni 032. Sinagot siya ni 06 na 032 ay maswerteng tuluyan ng gumaling, ngunit nalilito siya tungkol sa buhay ni Eugene tulad nila na nasa labas na ng kampo. Sa kabila ng pagkalito, ayos lang si 032. At tinanggap ni Eugene ang mabuting balita na iyon at tinapos na ang tawag. At tinanggal na muli ni Eugene ang bateri ng kanyang gamit na mobile phone. Marahil upang itago o lang maiwan na trace ang kanilang pagkakakilanlan sa kanilang lantarang komunikasyon sa sandali na oras na iyon. Lipat ang eksena na ito sa SW Group Building, si Annie, ang kanyang bodyguard, at si Eugene ay naghahanda upang pumunta sa isang lugar. Habang lumalabas sila ng gusali at nag-aayos na sumakay sa kanilang kotse. Subalit, mula sa tuktok ng isa pang gusali, may isang tao na nakikita na pinagmamasdan sila gamit ang isang scope. Ang atensyon ng nagmamasid ay nakatuon una kay Annie, ngunit bigla siyang nagulat nang mapansin si Eugene habang tinutulungan si Annie na pumasok sa kotse. Sa parehong oras, habang papasok na rin si Eugene sa kotse, bigla may napansin si Eugene na kakaiba. Nadama niya na may isang tao na nanonood sa kanila mula sa itaas ng gusali. Subalit, nang subukan niyang tingnan ito ng mas malinaw, mabilis na nagtago ang nagmamasid, na nagpapahirap kay Eugene na kumpirmahin ang kanyang hinala. At sumakay na ito muli, ipinahayag ng eksena na ang nagmamasid ay nagulat at nagtaka, na kinikilala si Eugene bilang 001. Sa eksena na ito, ang tagpo ay nasa isang lugar na tinatawag na camp, kung saan ang karakter na tinatawag na Mad Dog ay malapit nang tumanggap ng tawag sa telepono. Sinagot ni Mad Dog ang tawag at agad na tinanong ang tungkol sa isang misyon, tinutukoy ang tumawag bilang 005. Si 005, na nasa kabilang linya, ay sumagot na kakarating pa lang niya sa kanyang destinasyon at tiningnan muna ang target. Si Mad Dog, na tila inaasahan ang ibang uri ng update, ay nagtanong kung bakit tumawag si 005 kung hindi pa tapos ang misyon. Pagkatapos, isiniwalat ni 005 ang dahilan ng tawag, mayroon siyang tanong. Nagpahayag ng pagkagulat si Mad Dog na tinawagan siya ni 005 para lamang magtanong, na nagpapahiwatig na hindi pangkaraniwan ang ganitong uri ng diretsahang komunikasyon sa kanilang mga operasyon. Ang tanong ni 005 ay tungkol kay 001 at kung paano siya namatay. Sinagot ni Mad Dog na sinira niya ang lugar kung saan nagtatago si 001 gamit ang bomba. Pagkatapos, lalo pang inusisa ni 005,
Tinatanong kung tiniyak ba ni Mad Dog ang patay na katawan. Kinumpirma ni Mad Dog na tiniyak niya ang katawan, ngunit nagtataka kung bakit bigla ang nagtatanong si 005 tungkol dito. Humingi ng paumanhin si 005 at nagbahagi ng nakababahalang pananaw na kung kamakailan lang ay namatay si 006 at 032 sa isang misyon na nagresulta sa malaking pagbawas ng kanilang mga miyembro. Na nagtataka baka kung si 001 ba ang nasa likod ng mga insidenteng ito. Subalit, sumagot si Mad Dog ng may tono ng pagkabigo at kawalan ng pasensya. Sinabihan si 005 na hindi katulad niya ang mag-aksaya ng oras sa ganitong mga haka-haka. Inatasan niya si 005 na huwag mag-aksaya ng oras sa mga espekulasyon at sa halip ay magtuon sa pagkumpleto ng kanyang kasalukuyang misyon. Sa kanyang sarili, nag-aalala si Mad Dog at inamin niyang mayroon din siyang pagdududa tungkol kay 001. Ipinahayag niya ang pagkabigo sa pag-aaksaya ng oras sa pagsisiyasat sa ibang mga miyembro ng koponan at nagtapos lamang na kailangan niyang alisin si 001 sa lalong madaling panahon. Lipat ang eksena sa lugar ni 05. Siya ay nag-iisip tungkol sa reaksyon ni Mad Dog sa tanong tungkol kay 001. Napansin ni 05 na kahit magaling magtago si Mad Dog, nabahala pa rin ito sa tanong. Ipinapakita nito na may itinatago si Mad Dog at lumalaki ang hinala ni 05 tungkol dito. Habang iniisip niya si Eugene na ang taong ito ay may pagkakatulad kay 001. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang restaurant kung saan naroroon sina Eugene, Annie, at Lieutenant Chan. Nagpahayag ng pagkagulat si Lieutenant Chan sa presensya ni Eugene doon at mas lalong nagulat nang marinig niya ang mga kwento tungkol kay Eugene mula kay Annie. At sinimulan ni Eugene ang paghingi ng paumanhin dahil hindi niya agad na iparating ang bagay na yon sa tenyente. Binanggit niya ang kanyang kahirapan sa pagkontak dito. Subalit, pinawi ni Lieutenant Chan ang pag-aalala ni Eugene at sinabing hindi kailangan ang paghingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niya na siya ay nasa isang misyon, kaya hindi siya rin makukontak ni Eugene. Pagkatapos, lumipat ang usapan ni Lieutenant Chan kay Annie at binanggit ang kakayahan ni Eugene na mag-adjust na may ngiti sa kanyang pagkakasabi. Sumagot si Annie na hindi lang sa pag-aangkop magaling si Eugene, kundi talagang naging parte na siya ng grupo. Binanggit niya na mahal siya ng lahat ng mga miyembro, na nagpapakita ng positibong epekto ni Eugene sa grupo at ang kanyang kakayahang makisama ng maayos sa kanyang mga kasamahan. Ipinahayag ni Lieutenant Chan ang kanyang obserbasyon na si Eugene ay hindi lamang popular sa mga kababaihan, kundi pati na rin sa mga kalalakihan. Sa kanyang sariling pagmumuni-muni, napansin ni Annie ang malaking pagkakaiba sa ugali ni Eugene kapag sila ay magkasama kumpara sa kung siya ay kasama ang iba, partikular na kapag kasama niya si Eugene. Ayon kay Annie, tila hindi makapagsalita ng maayos si Eugene at parang ibang tao siya kapag kasama niya si Eugene. At naglipat ang eksena sa isang flashback kung saan naaalala ni Annie ang isang pag-uusap nila ni Lieutenant Chan. Sa usapang ito, hiniling ni Lieutenant Chan kay Annie na alagaan si Eugene, isang hiling na ikinagulat ni Annie. At bumalik sa kasalukuyang oras, tinanong ni Annie sina Lieutenant Chan at Eugene kung paano sila nagkakilala. Medyo nagulat si Eugene sa tanong at nanahimik, kaya agad na sumagot si Lieutenant Chan sa tanong ni Annie. Ipinapaliwanag ni Lieutenant Chan na mga 3 taon na ang nakalilipas, tinulungan siya ni Eugene nang siya ay nasa isang business trip noong Abril. Sa panahong iyon, si Eugene ay isang kalmado at mapagkakatiwala ang 16 na taong gulang na lubos na nakatulong, lalo na dahil sa kanyang karanasan sa pag-aaral sa ibang bansa. Binanggit din ni Lieutenant Chan na sa pamamagitan ni Eugene, nakilala niya ang lahat ng kanyang platoon at ngayon ay naglalaro sila ng mga games, kumakain, at nagsasanay kasama ng lahat. At tumugon si Annie sa paliwanag ng Lieutenant. Ngunit sa kanyang isipan, may nararamdaman siyang hindi tama. Iniisip niya na pareho silang may itinatago ni Eugene. Napansin niya na parang ensayado ang paraan ng pagsasalaysay ni Lieutenant Chan tungkol sa pagkakakilala nila kay Eugene, na parang binabasa mula sa isang textbook. Habang naghihintay sila sa kanilang pagkain, nagbibiro si Lieutenant Chan tungkol sa kung nasaan na ang kanilang pagkain, na ipinapakita ang kanyang kaswal na pakikitungo sa sitwasyon. Nagpahayag din si Annie ng kanyang pagkagutom at ngumiti, ngunit may iniisip siya sa loob-loob. Iniisip niya na hindi niya tinanong ang tungkol kay Eugene dahil gusto niyang imbestigahan siya, kundi dahil sa kuryosidad lamang. Napansin ni Annie na kakaiba ang reaksyon ni Eugene na nagpapahiwatig ng kanyang pagtataka
at pagdududa sa posibleng itinatago ni Eugene. Bigla namang nakatanggap si Annie ng tawag sa telepono at humingi siya ng paumanhin dahil ito ay isang mahalagang tawag. Sa puntong ito, nagpapakita ito ng paghiwalay ni Annie sa usapan upang sagutin ang tawag. Nagpatuloy ang pag-uusap sa pagitan ni Lieutenant Chan at Eugene, kung saan tinanong ng Lieutenant kung maayos ba si Eugene. Tumugon si Eugene na sinabing maayos ang lahat. Nagtanong din si Lieutenant Chan tungkol sa kalagayan ng lolo at kapatid ni Eugene, at sumagot si Eugene ng maayos din sila. At ipinaabot naman ni Lieutenant Chan ang kanyang pagkagulat nang malaman niya na si Eugene ay naging bodyguard sa SW. Pagkatapos ay inisip niya na ang trabahong ito ay angkop kay Eugene. Tinanong niya si Eugene kung plano ba nitong ipagpatuloy ang pagiging bodyguard pagkatapos niyang magtapos sa pag-aaral. Sumagot si Eugene na hindi pa niya ito napag-iisipan. Nabanggit ni Lieutenant Chan na narinig niya kay Annie na magaling ang ginagawa ni Eugene. At kahit hindi sila madalas nakakapag-usap ni Annie, nababanggit niya na tuwing napag-uusapan nila si Eugene, laging may magandang komento si Annie at sinabi nitong mabait si Eugene. Tumugon si Eugene na sa palagay niya, ang pagiging bata niya at ang pagiging malapit niya sa lieutenant ang dahilan kung bakit mataas ang pagtingin sa kanya ni Annie. Tumugon naman si Lieutenant Chan na may ngiti. At nagtatanong si Lieutenant Chan kay Eugene kung mayroon siyang nararamdamang hindi komportable sa SW at sa kanyang buhay eskwela na nagpapahiwatig ng kanyang pag-aalala sa kung paano nakakapag-adjust si Eugene. Sinabi niya na hindi madali ang umangkop sa bagong kapaligiran tulad ng SW. Sumagot si Eugene na nagpapasalamat siya sa pagtatanong at sinabing siya ay talagang komportable sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nagtanong din si Lieutenant Chan tungkol sa mga kaibigan ni Eugene at kung mayroon siyang nakakasundong mabuti. Tumugon si Eugene ng oo na nagpapakita na siya ay nakakabuo ng magandang relasyon sa kanyang mga kasamahan. Tumugon naman si Lieutenant Chan sa sagot ni Eugene na may ngiti na nagpapahiwatig ng kanyang kasiyahan sa narinig. Nang bumalik si Annie mula sa kanyang tawag, nakita niya sina Eugene at Lieutenant Chan na masayang nag-uusap. Ipinapakita ng pagbabalik ni Annie na si Eugene at ang tenyente ay may magandang samahan at komportable sila sa isa't isa. Samantala sinabi ni Lieutenant Chan na namimiss na si Eugene ng mga miyembro ng kanilang platoon at tinanong kung kailan siya bibisita. Tumugon si Eugene na bibisita siya sa susunod na pagkakataon. Si Annie, na nagmamasid lamang, ay nag-iisip at napansin ang paraan ng pag-uusap ni Eugene at Lieutenant Chan na parang magkapamilya, na nagpapahiwatig na sila ay talagang malapit sa isa't isa. Sa kanyang pagmumuni-muni, napagtanto ni Annie na tila siya ay nadidistract sa kanyang sariling mga iniisip. Lumipat ang eksena sa labas kung saan si Eugene ay naglalakad sa kalye. Napansin ni Eugene ang isang kahina-hinalang tao sa kanyang harapan. Pinili ni Eugene na kumilos ng normal at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit nang malampasan niya ang kahina-hinalang tao, bigla itong naglabas ng kutsilyo upang atakihin siya. Mabilis na nakareact si Eugene, hinawakan niya ang kamay ng taong may hawak ng kutsilyo upang harangin ang atake. At naganap ang isang kahina-hinalang paghaharap sa pagitan ni Eugene at ng isang hindi kilalang tao sa gitna ng kalye. Pagkatapos tangkain ng kahina-hinalang tao, naatakihin si Eugene gamit ang kutsilyo at mapigilan ito ni Eugene, nagsalita ang hindi kilalang tao at nagpahayag ng pagkilala kay Eugene. Sinabi niya na makikilala niya si Eugene sa malapitang distansya at, sa gulat ni Eugene, inihayag niya na si Eugene ay si 01 at buhay pa. Sa puntong ito, nagiging seryoso ang tagpo at tinawag ni Eugene ang hindi kilalang tao bilang 005. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.